Warning: our YouTube channel and its videos may contain scenes, language, and content that may not be appropriate for all audiences. These videos include surveillance footage, undercover pursuit of suspects, actual police and rescue operations, and fearless confrontations. If you do not approve of the content, please do not watch our videos. If you wish to continue, we strongly advise that you proceed with caution. Viewers' discretion is advised. Luzon, Visayas, Mindanao, handa na ba kayo? KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Serbisyong totoo mga boss, ito ang sumbungan ng bayan. Ora mismo, aksyon agad at maaasahan. Sunod-sunod ang kilos sa pagbabalita. Nakatutok ang mata sa problema na nakikita. Lahat ng question ay may solusyon. Sa bawat hinaing katumbas ay aksyon. Kilos Pronto! Di ka na magtitiis at mabibigyan ka dito ng resulta mabilis. Dahil ang bitag, walang pinapalagpas. Sa tropang Ben Tulfo, wala kang ligtas. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Ipaglalaban ng karapatan, problema'y matutugunan. Maraming katanungan dito ay masusolusyonan. Kilos Pronto! Kakampi ng masa, humanda ang lahat. Sa bawat abusado, ito na ang katapat. Napakatibay na programa na inyong hinahangad. Walang patumpi-tumpik at kumikilos agad-agad. Kilos Pronto! Ang ating sumbungan, madali lapitan at agarang kang matutulungan. Na kahit anong krimen, handa naming harapin. Basta hustisya'y makamit, lahat ay aming gagawin. KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! KB, Kilos Pronto! Okay, at 19 ho ng Hulyo, Miyerkules. Magandang hapon, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Ganun din ang mga suki natin overseas na nakatutuko sa atin sa Radyo Man, Radyo Pilipinas 738. Ganun din ho sa PTV4 at sa Facebook page ng Kilos Pronto. Kumusta kayong dalawa? Okay naman. Lahat ng medium, napapakinggan tayo. So, hindi nyo mamimiss po ang Kilos Pronto. Yan. Well, pag-uusapan natin yung mga issue ngayon. Yung ang dami mga terminal ngayon sa Cubao, sa EDSA. Pinagsasasara na ng MMDA. Very good. Ay, kung titingnan natin yung mga 10 bus terminal yan, ano? Oo, dami yun. Ang problema kasi, depende. Kasi yung MMDA comes up with their own sinasabing, hindi naman ordinance, but yung kailang pinatutupad, nagkakaproblema na sa mga lokal na pamahalaan. Kasi pagdating doon sa mga bus terminal, sila naman nagbibigay ng sinasabing business permit to operate doon, nagkakaproblema. Punta ka lang dyan sa may Cubao, sa Mario Joseph. Ang ano nila doon, yung polisiya ng MMDA na nose in, nose out. Bawal na yun. Dahil yun yung nagpapaano, dahil biruin mo, pag lumabas yung bus, 3 kalye ho ang nakakakain nila. Dapat nose in, nose out din. No, yun. Maliban dyan, yung mga gumagamit ho ng Uber, Sos Mario sa Grab. Ay nako, kung talaga ipatutupad, sana ay depende kasi malaking epekto ba to sa mga gumagamit? Malaki, Tolben. Kasi parang pinapatay ng Uber at Grab yung mga taxi ngayon. At saka ang sinasabi kasi dependable daw, at mabango, malinis at saka walang daya. Dahil naka-fix Tama. Bago ka pa makarating kay matraffic hindi, pag sila yung monumento, ito yung amount na isisingilin sa'yo. Walang dagdag bawas. Walang dagdag bawas. So, nasaan magiging problema nito? Ang ano dun is, ang sabi lang ng LTFRB, ayusin yung mga papeles para hindi kayo magiging kolorum. Ayun lang. Eto na, investigahan at serbisyo publiko, umpisa na. Namatay na lola, hindi may palibing ng pamilya. Labi ng namayapa, ayaw ibigay ng walang pusong punerarya. Alamin sa Kilos Pronto. Kahit butata na, ang balasubas gusto pa rin lumusot, pero kay Bitag, hindi nakalusot. Alamin sa Kilos Pronto. Immigration sa airport, pinapanagot, mister na may kaso, kay Mrs. nakalusot. Alamin sa Kilos Pronto. Recruitment agency inireklamo, perang ipinadala para sa karagdagang tao, itinatago. Alamin sa Kilos Pronto. Sumbungan, imbestigahan at balitaan. Kilos Pronto, umpisa na!
Alright, umpisa na natin ang serbisyo publiko. Sumbong Metro tayo, isang lolang namatay, hindi maipalibing, hinaharang di umano ng funeral homes. Ito, panoorin po natin. Mahal daw ang mamatay. Lalo na kung kailangang bayaran sa punerarya, abot langit ang halaga. Ito ang problemang hinaharap ngayon ni Dorotea del Rosario ng Malanday, Marikina. July 11, 2017, nang pumanaw ang kanyang ina na si Gloria Alcantara. Ang Bonita Funeral Homes ang namahala sa burol at libing ng ina ni Dorotea. Pero ang pangarap nilang disenteng libing para sa kanilang ina, napurnada. Dahil umabot daw sa 45,000 pesos ang halaga na dapat bayaran sa punerarya. At hindi raw matutuloy ang pagpapalibing sa patay hanggat hindi nila ito nababayaran. Dahil sa di umanong pagpigil ng punerarya sa libing ni Aling Gloria, tinungo ng kilos pronto ang Bonita Funeral Homes. Ang gusto mangyari nung anak, yung babae, hindi ko naman siya nakaharap simula't simula. Ang gusto mangyari, 5,000 lang ang pera, tapos ilibing na ngayon. Eh sir, magpalit man tayo ng posisyon, siyempre, di ba, ang hirap naman nun, yung kinuha mong servisyo, hindi naman pamasa. Tinuro ko pa nga si Angelina, sabi ko sa kanya, kailangan yung death certificate, i-address nyo ng Quezon City para mabilis. Kasi yung experience ko kasi dyan kay Belmonte, pinakamahinang binibigay kasi niyan, 10,000. Dahil laking bagay. Oo, malaki na yun ha. Pinakamaliit yun ha. Bisa may binibigay siya 30,000. Wag naman yung sasabihin lang bukas sa ililibing, wala kayong bibigay sa akin, hindi kayo magbabayad. Ang hirap naman nun. Magsasara na purinarya pag gano'n. 7 araw na raw nakaburol ang kanyang ina, kaya nag-aalala siya na baka maagnas na ang katawan nito. Hiling niya, mailibing na ang ina sa lalong madaling panahon. Ang kaso, kulang naman ang kanilang pambayad. Kasama natin ngayon si Dorotea del Rosario, ang anak ng namayapang Lola Gloria. Magandang hapon po sa inyo. Magandang hapon po, sir. Ano nangyari? Di ba pag ganyan ang arrangement, namatay ang lola ninyo, sinasabi sa inyo na ganito ang... Anong nangyari? Paano nangyari? Actually po, sir, wala po ako nung namatay ang nanay ko. Nasa Bulacan po ako. Alright. Yung pong, siyempre, yung time pong yun, medyo gulong-gulo na po sa mga Siyempre. tatay ko. Of course. Siyempre, Of course. nag-iiyakan. Nandun na po Oo. yung hipag ko, tsaka kapatid ko, ang nag-ayos po noon sa Bonita. So, nagutan na po ako, kasi meron po kami kaibigan din pong ibang punerarya. Siyempre, siguro umuon na rin po sila. So, yung time na pong yun, na-service na po ang nanay ko, dila po sa bahay. Sino namili ng atawal? Kasi yun ang usually sasabihin ng punerarya. Sabi po sa akin, yung pong aking tatay na 82 years old, iyak nang iyak. Wala po siyang, ay siyempre, So, wala lang ng oo siguro yun. Opo. So, pipinirmahan ho ba? Meron po kaming kontrata po. Anong nakalagay sa kontrata? 45,000 nga. Opo, nakalagay po. 60,000 po yun, sir. Meron po siya kaming discount po, senior po ang nanay. So, naging 45,000 Bakit po. kayo pumayag? Bakit yung pinirmahan nyo na 45? Hindi pala ho ninyo kaya. Ay, yung pong aking hipag po kasi ang nag-ano po noon. Ang pumirma? Opo, wala rin din po ako noon panahon pong iyon. Aha. Siyempre- Bakit daw? Tinanong nyo ba siya? Bakit niya pumayag na pinirmahan? Hindi mo na kayo kinonsulta yung pamilya? Sabi niya po, sabi tatay mo, kaso kako siyempre tatay, sa ganung sitwasyon, magulo-magulo, iyak ng iyak, 82 years old. Sige po, sandali lang po. Nasa linya ng aming telepono ngayon na Tolben at paring Alex. Si Ruel Bonita, ang may-ari ng Bonita Funeral Homes. Magandang hapon po sa inyo, Mr. Bonita. Yes sir, magandang hapon po. Alright, nandito po si Aling Dorotea at humingi po ng tulong sa amin. Ano pwede natin gawin dito, sir? Matik. Hindi naman lalapit ito kung may pambayad. Ang gusto namin marinig, nandyan na ho yan, napirmahan na, sasabihin ninyo. Siyempre, pumayag sila. Pero alam naman ho natin, pag namatayan, gulong-gulo po ang isip ng lahat. Ano ho, hindi makausap na maayos. Paano ho ba? Matutulungan ba natin o matutulungan? Sir, kayo na nga po, nung nagpunta yung tao nyo, tinanggal ko na kagad ng discount pa na another 3,000. Kaya natitira dyan, 42 na lang. Oo. Tapos ngayon, para maano na rin po yan, sir, isagad pa natin hanggang 2,000 pang another discount para maging 40 na lang. 40. Kasi sir, sa totoo, narinig ko po yung usapan dyan sa inyo ngayon sa telepono. Oo. Hindi po totoong wala po sa pag-iisip yung tatay nila. Yung nakapag-usap po dyan, si Ma'am Angeline, tapos yung kaharap po yung tatay nila,
nung una nga ho, kung ako magsasamantala, ang pinipili pa nga ho ng tatay lang agad, yung nasa likuran kong atahol, yung metal, mas malo yun. Ang sabi ko sa tatay, meron pa ho tayo sa taas sa display para makita ho yung muna kung ano yung pinakamababa namin at hanggang sa pinakamahal. Alright. Sir, ko naman po talaga ng maayos. Alright, sir, para ang pagkaalam ko din, para mailibing lang po si Lola, pumapayag po sila na iprenda yata yung kanilang sasakyan, ano po, parang motor po at may promissory note, ayaw nyo rahong pumayag, para mailibing lang. Opo, kahapon po yan, kasi mabagit ko lang po kasi nag-iusapan, sir, ano, okay lang. O kasi nag-iusapan dyan, kaya naman si Ma'am Angeline din ang pumapronta nung una pa lang dyan. Kasi nga, sabi niya, ilalapit niya rin sa DSWD. Sino ba si Angeline? Sino ba ito? Manugang po. Manugang. Opo. Okay. Sabi ko naman, sir, sa akin naman walang problema kahit na ibigay niyo sa akin yung mga galing na tulong galing sa mga gobyerno. Diba, DSWD, binibigay naman po niya this guarantee letter. Walang problema sa akin yun. Sabi ko, hindi po ginagawa kontrato na, sabi ko sa kanya, kaya lang, bago po yan ilibing, kailangan yung guarantee letter maibigay niyo sa akin. Hindi naman po kasi pwede na sasabihin nila na mga sumunod na araw sila na pupunta dito. Kagaya kahapon, kesyo 5. Sir, yung promissory note ba, hindi sapat yun? Promissory note? At meron pa kasi sinasabi na ang gagarantiyan nila yung motorsiklo? Di ba sapat yun? Sir Ben, pasensya na po. Pero sa totoo lang kasi, sir, sa dami na rin nung nangako sa akin, hindi naman po talaga bumabalik. Kaya nga po ang pakikipagtulungan ko sa pamilya, simula pa lang, hindi ako nagkulang kay Mama Jill, lagi ako nagpapalap. Sabi ko, eto requirements ko, lalapit ko sa DSWD, lakarin niyo na to. Sabi ko ganyan sa kanila, kasi sa totoo, meron naman talaga binibigay na tulong. Kung nilakad nila, simula, meron na naibigay sa kanila, kaso hindi naman nila nilakad. So hanggang doon na lang ho sa 40,000, sir. Dali lang, sir. Pwede pa. Kung hanggang saan ko pa kayang iyan, Sige, bawasan niyo po. Sir, hindi naman pangit yung kanilang serbisyo. Kasi ho, sir, kung titignan ho din natin, dapat to sa negosyo ho ninyo. Apo. Kami ho, yung nung ang mamatay pong aming ama, lahat po kami magkakapatid, gulong-gulong isip. Kaya yung naglakad po ng libing ng tatay ko, manugang din ho, in-law lang. So kaming lahat nakapokus sa aming tatay. Lalo na ito, nanay ho nila, namatay, gulong-gulo. Tapos yung tatay na 82 years old, ano naman ho yung maisip ng 82. Tapos manugang, akala siguro na manugang, mayaman yung napangasawa ho niya. Hindi naman pala ho ganun pala kayaman, sir. So, dapat to naintindihan ho ito, lalo na ho kayo, meron kayong mga liway na binibigay. Hindi sa nanghihimasok at tinuturuan kayo, sir, pero dapat po pag ganito, bereavement, oras po ng may patay po, lalo na immediate family, masakit ho yun Pagluluksa. Oo, hindi naiisip yung gastos, sige lang na sige, larga. Hindi po itong unang panahon, kami ho marami na kami na-encounter na ganito through the years na mga ganitong problema. At sasabihin ng namatay, pasensya na po kasi gulong-gulo po kami isip, which we understand. Dapat to naintindihan ho ninyo. Hindi ho sa pinasinisermon ng kayo, sir. Ang pinapakiusap ko lang, sana bigyan ho ninyo ng liway. Ngayon, nakikiusap po tayo, baka pwedeng bayaran ho yan. Ay, bawasan. Sige po, sir. Kung gusto akong isasagad natin hanggang 35 na lang. Huwag naman po sana nilang utangin. 35. Roel, alam ko ginagawa mo lahat na magagawa mo. Naintindihan ko dahil negosyo yan. Meron bang pamamaraan na kapareho niyan sa mga... Meron kasi ako na naririnig na kuminsan parang yung ginamit na ataol na parang dina-downgrade na lang, i-donate uli, na parang mabigyan na lang ng ibang klaseng ataol. Yun. Pagkatapos yun na lang yung ginagamit pang libing. Tapos yung ginamit niya or kung merong iba parang ina-upgrade uli, magagamit niya uli sa murang paraan. Kasi parang dito, nakikipagtulungan ka naman Nakikita ko yung willingness mo Kami naman, gusto rin namin makatulong na win-win. Pwede bang i-downgrade natin yung kabaong? Yun. Naku po, sir. Hindi na po pwede. Hindi na po pwede. Oo, naano na kasi, no? Ganito lang, sir. May idea ako. Okay, sige. Paano? Kung hindi magmamaday pamilya, kasi sa totoo, kanina, nag-aalala rin ako dahil pang 8 days na. Pinapunta ko po yung mother nila. Okay. Kahit hindi ko sila nagpupunta ngayon. Pina-check ko, pina-retouch ko rin. Wala akong charge yun.
Total, na-recheck ko uli ngayon, bakit hindi ho nila munang yung napag-usapan namin ni Ma'am Angeline kasi may binibigay naman tulong ang DSWD, lakarin mo muna nila kasi nandiyan naman po lahat ng requirements na yata sa kanila. Pwede naman nila schedule ng linggo. Alright. Hindi, para makita po muna nila kung ano yung may bibigay pa rin tulong. Tapos sabi lang, meron daw po silang motor. O sige po, granted. Pero pwede naman po nilang isalya muna sa ibang tao na lang. Yung magdala po sa amin kasi mas kailangan din po namin siyempre yung panuporta po sa siguro ganito na lang, Ruel. Gagawa tayo siguro ng paraan off the air na matulungan na lang to. Mahirap na parang nape-pressure ka na kami parang ginagawa namin in our effort na talagang ma-resolve to. Siguro off the air, pag-usapan na lang natin to na maayos. Ako rin, Ben, ang gusto ko rin siguro, Mr. Bonita, kung sana ho, dahil pang 9th day na niya, di ba? Pwede siguro, palibing na lang muna na ho natin, tapos mag-usap po tayo, kami na hong garantor ho. Ang Kilos Pronto na mag-guarantee ho na hindi ko kayo tatakbuhan itong pamilya nito. Pwede ba ho yun, sir? Pasensya na, talagang hindi ko kakayanin kasi sa totoo, sir, may nangyari no kasing nung minsan na gayon na may pinakausap sa sige, gagawa na lang tayo ng paraan ng ganitong sinabi natin, off the air. Everybody, sabihin natin gagamit kami ng DSWD, lokal na pamahalaan, may mga politikong magagaling dyan, alang-alang lang dito sa bagay na to na ma-resolve natin, okay? Tatawagan ka namin kasi gagawa kami ng paraan para sa party ninyo na wala namang dehado, ha? Tatawag po ulit kayo? Tatawag kami ulit sa'yo, ha? Sige po, sir, sige po. Alright, ako naman, economy yung pwedeng mapagkakakas. Kung ma-delay ng konti, basta gawan mo lang ng paraan, gagawa rin kami ng paraan para dito sa humingi ng tulong, okay? Sige po. Sige. Alright, maraming salamat sa iyo, Ruel Bonita. Ma'am, ganun lang gagawin. Lalapit ho tayo, kama si Tolben. At tawag po kami sa CSWD. Yun. May mga politikong pwedeng tawagan. Meron nagbigay. Si Mayor. Si Mayor, meron daw. Ay, gano'n ba? 2,000 yatang binigay. 2,000. Ano yan, pangmaruya? Magbibigay mo ka na, magbigay. Mayor ba siya? Mayor ng Marikina? Mayor ng Marikina. Marikina ka ba? Akala ko mayor ng Burundi o Swahili. Mayor, baka pwede nyo dagdagan ng 0. Gawin yung 20,000. Ikaw naman, Mayor naman. Diyos ko po naman. Ang laki naman ang pondo. Kung ibibigay mo sa kalukadidang yan, baka isampal pa sa'yo. Diyos ko po, huwag ganon. Okay, sige. Dagdag na konti. Gawa naman natin ang paraan yan. Okay, dito tayo. Good news naman po tayo. Alam nyo ho si Rudy Fernandez? Okay, wala na yan Namesake lang ho niya yan. Lumapit to sa atin ito. Abay, nakangiti na ho ngayon. Bakit? Matapos kumprontahin po natin ang may-ari ho ng Kerry Koto franchise na nanloko sa kanya. Kung bakit, panoorin ho ninyo. Nitong ikapito ng Hulyo, humingi ng saklolo si Rudy Fernandez sa Kilos Pronto. Gusto sana niyang mabawi ang perang ininvest niya sa Kerry Koto franchise business ni Maria Cristina Vergara. Agad nakipag-ugnayan sa BPLO San Pedro ang programa upang masolusyonan ang problema ni Daboy. Iimbitahin po natin yung may-ari ng business. Talaga po sa pinag-usapan ay hindi siya tutupad. Maaari po natin i-close ang business niya. Okay. Kinabukasan kasama ang tauhan ng BPLO San Pedro. Agad kaming nakipag-ugnayan sa barangay kung saan matatagpuan ang mga food cart ng Kerry Koto. At aming natuklasan ang mga patong-patong na reklamo laban sa mga may-ari ng franchise business. Pagdating sa residence office ng Kerry Koto, naging mainit agad ang paghaharap ni Rudy at ang live-in partner ni Cristina Vergara na si Melvin Bandiles. Huwag kang magpa-awa effect, sir. Dahil alam mo ginawa mo. Mukhang ang nagrereklamo pa ang inilalagay sa langanin ng may-ari ng Kerry Koto franchise. Umulit ang duruin. Dahil nung minsan pumunta ka dito, dinuro-duro mo ako, ha? Tila siya pa ang dihado sa sitwasyon. Hindi pa ako handang humarap sa'yo dahil sa palulokong ginawa mo. Aba. At talagang binabaliktad ng taong ito ang sitwasyon. Mukhang sinisisi pa si Rudy sa hindi pagbabayad nito. Kaya naman, hindi ito pinalagpas ng Kilos Pronto. Hindi pa ako handang humarap. Oo, hindi ka handa. Pero wag mo i-reason out na another problem. May problem pa kayo. Settle it first. Wag mo idahilan yung ginawa niya sa'yo. Kahit naiipit na,
lumulusot pa rin. Yung permit nyo, sir, kailan last yung business permit? Last year po. 2016. Kaya ano yung transaction nyo? June yata, sir. Kasi June, on and off. Yung palang ano na, wala na kayo permit, nag-ooperate pa kayo. Sir, willing naman kaming mag-ano. Don't listen out. Admit mo mali kayo. Mali naman kami, sir. Mali. Sinabi Don't naman listen namin. out. Imagine mo bro, nag-ooperate kayo, wala pa kayong business permit. Mali na yon. Don't listen out. Okay? Okay. Matapos sa mainit na pagtatalo, namagitan na ang BPLO at agad nag-schedule ng isang technical conference sa pagitan ng dalawang panig. Sige sir, bukas asahan namin kayo. Sir. Aasahan namin kayo Kasi bukas. mas mahirap pag hindi po kayo sumipot. Kinabukasan, isinagawa agad ang technical conference. Nangako ang inirereklamong Quericuto franchise owners na isasauli sa katapusan ng buwan ang 200,000 piso na inilagak ni Rudy sa nasabing negosyo. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Tatay Carlito Horilla, huling nakita mga alas 7 hanggang alas 8 ng umaga sa Farmer's Market. Nakadamit na aqua blue, polo shirt at maong pants at rubber shoes na puti. Tumawag kina Cesar Horilla, Jocelyn Horilla, 0933-130-0706, 0999-968-8963 o sa kanilang telepono 044-797-6266. Nagbabalik po ang Kilos Pronto, sumbong OFW naman tayo. OFW sa Jeddah, ginigipit ngayon ang Arabong amo. Ang dahilan, gustong mabawi ng amo ang pera na ipinadala nito sa agency para sa isa pang kasambahay. Inirereklamo ng OFW na si Jolina Sabihon ang Mayon International Trading Corporation. Pinadalhan di umano ng Arabong amo ni Jolina ang pamamagitan ng ahente nitong si Nelly bilang bayad sa hinihingi nitong isa pang domestic helper. Pero ang agency hanggang ngayon ay wala pang pinapadalang helper. Ang siste, sa sweldo ng kawawang OFW, binabawas ng amo ang perang pinadala sa Mayon International Trading. Dagdag pa rito ang panggigipit ng amo sa OFW. Alright. Ngayon, kasama natin si Jacqueline Sabihon, ang kapatid ng OFW na si Jolina. Magandang hapon sa iyo, Jacqueline. Magandang hapon po, sir. Alright, so yung sweldo ng kapatid mo, bawas na. Dahil para siya nagbabayad doon sa utang ng hinayupak na agency. Sino ba? Opo. Hindi na po, dati naman po, monthly po pinapadala ng amo niya kasi hindi naman po talaga siya nakakalabas doon. Ngayon po, hindi na po siya pinapadala, hindi na kami pinapadalan. Kasi nga po, nainiipit nga po doon sa sa napadalang pera dito sa Pinas. Opo. So, yung Philippine Recruitment Agency niya ang may problema. Opo. Yun ang nangako na magpapadala ng, Opo. Extra po kasi, na ang OFW. lang, usapan lang 45 days lang po. 6 months na po hanggang ngayon wala pa eh. Yung ate ko na po ang doon. Okay. Alright, Tolben, parang Alex nagpadala ng mensahe ang Mayon International Trading Corporation. Ayaw humarap sa camera. Ay, loko-loko to. Ayon sa mensahe, hindi raw konektado sa Mayon International Trading Corporation si Meli Bugalon, aka Nelly Bugalon, ang sinasabing tumanggap ng pera mula sa employer ni Jolina Sabihon. Ito ay naipagbigay alam na raw ng ahensya sa POEA. O anong gagawin natin ngayon? Ang tanong natin dyan. Kawawa yung OFW roon. Tao nila yun, di ba? Exactly. Upang matulungan ang kapatid ni Jacqueline, kausapin natin si Attorney Romel Abang, Officer in Charge, ang Office of the Director
ng Anti-Illegal Recruitment Branch ng POEA. Magandang hapon po, Attorney Abang. Yes po, magandang hapon din po sa inyo. Si Erwin Tulfo po ito, kasama si Tol Ben Tulfo at Alex Santos. Live po tayo sa PTB4. Ito po ang programang Kilos Pronto, sir. Opo, magandang hapon po. Ilalapit lamang po natin itong kaso ni Jolina Sabihon na nandoon ngayon sa Jeddah, sir. Opo. Kinakaltasan ang sweldo niya ng kanyang amo dahil yung kanyang Philippine Recruitment Agency rito ay pinadalhan ng amo niyang Arabo ng pera para karagdagan na DH daw. Hanggang ngayon, hindi pa rin nagpapadala itong kumpanya. Ang ginagawang ng Arabo ngayon, ang binabawas, kinakaltasan, yung sweldo ng DH na si Jolina Sabihon. Yes, sir. Opo. Tapos, ang sagot ngayon ng Mayon International Agency, yung PRA, ay hindi namin tao si Nelly Bugalon, yung tumanggap ng pera sa Arabo. So, wala kaming kinalaman dyan. Paano ito ngayon, sir? Bastos itong agency na ito. Yes, Erwin, bago kasi mag-umpisa yung interview natin, chinek ko muna sa database. Opo. Yung si Jolina. Oo. Napag-alaman po namin na siya ay hindi po documented, Dahil wala po siyang record dito sa aming database. Okay. Na siya ay pinaalis ng Mayon Agency. Okay. So, sinerge po namin lahat ng may apelyidong Sabihon. Pero unluckily, wala ko kaming nakitang Jolina Sabihon na deployed by a Mayon Sir, sandali lang, Attorney Abang. Opo. Nandito kasi yung kapatid niya, si Jacqueline. Opo. Paano mo nasabi na yung kanyang agency ay Mayon International Agency? Hindi po, yung agency po ng ate ko, hindi po Mayon. Yung pinadalan po ng Arabo doon, dito sa Pinas, agent po yun ng Mayon International. Pero yung ate ko po, hindi po galing ng Mayon. Agent ng Mayon? Agent ng Mayon. Mayon. Yung pinadala ng pera. Agent. Pero bakit yung Mayon International ang kasi po, nag-request po kasi yung Arabo doon sa ate ko kasi tiwala na po sa kanya yung mga Arabo doon. Ngayon na maghanap daw ng agency na pwedeng mag-asikaso ng mga papers para makalipad yung isang tao papunta doon. Mayon ang ginamit? Opo. Ayun. Natanggap ng Mayon ang pera? Hindi po, si Nelly Bugalon po ang nakatanggap nun. Sino kasi po, yun po yung agent. Si Nelly Bugalon? Opo. Yung pangalawang receive ng pera, kasama na po ako nun. Kasi nga, yung... So, kilala ng ate mo si Nelly Bugalon? Hindi po, ako lang po. Ikaw may kakilala kay Nelly Bugalon? Sa loob mismo ng Mayon International? Hindi po. Sa labas lang po kami ng Pedro Hill nagkikita. Kaya sinabi nga ng Mayon, hindi nila So, fixer ang kausap mo? Agent daw po siya. May may certificate siyang binigay sa amin dati. Nako, patay tayo dyan. So, sir, medyo komplikado pala ito, Attorney Abang. Yes, Erwin. Medyo nakikita ko na yung kalagayan po ng mukhang agent po ang nag-recruit sa kanya. Okay. Opo, at hindi ho natin masisigurado kung talagang ito ay konektado nga sa Mayon. So, okay. Dahil kanina po, chinek ko din yung pangalan ng recruiter, ay hindi rin po siya konektado talaga sa Mayon Agency. So, paano ang gagawin? Ano maitutulong ngayon sa dahil kawawa naman ho ito, walang sweldo. Hindi na papadalhan yung kanyang pamilya because of the fact na kinakaltasan na ng Arabo yung kanyang sweldo. Ang problema kasi, Tolben, paring Alex, parang kasi siya nagrekomenda. Tama. Nirekomenda niya, dito tayo kumuha ng kasambahay sa Mayon International. Unfortunately, napunta dito kay Nelly Bugalon na hindi pala konektado sa Mayon. Sir, yes, sir. Opo, may magagawa ho ba, sir, ang OWA rito? Para naman i-search POEA, ang OWA, kayo ho'y POEA, Opo. Na para i-check na lang na may isang, although undocumented, pero Pilipina ho to, na baka sakali ho magawa ng paraan kasi naiipit ho yung pobre. Ito na nga, undocumented na nga siya, kinakaltasan pa ng pera, parang kasalanan niya. Sabihin na ho natin, nagkamali ho sigurong kapatid na may dumating ho na parang fixer, bogus pa. Ginamit ho siguro Mayon. Ano ho mga ways na dapat na matulungan na lang ho natin kaysa pag-usapan pa natin yung problema? Yes, sir. Tama ka, Sir Ben. Siguro dapat kailangan pauwiin na kagad yung worker at baka may mangyari pang masama sa kanya doon. Unang-una po ay undocumented po siya. Wala ho siyang record. Malaki ang
Tsansa. mamaya ay bigla ang dalhin ng amo sa iba't ibang lugar sa Saudi Arabia. Eksakto. Ay hindi na ho natin matitrace. Ano po? So kailangan ay sa agarang panahon, pumunta ho dito yung kanyang kapatid. At iasukasuhin ho natin kaagad yung kanyang repatriation. Sa POEA. Ganun na lang siguro, attorney, ang gagawin ho natin. Ano po? Yes, Sir Win. That's the only way. Sige po, maraming salamat po, Attorney Romel Abang. Thank you, sir. Sir Win. Opo, papuntahin na lang ho yung kamag-anak dito. Jacqueline, at bigyan ho natin ng kaagarang assistant. Alright. Salamat po, Attorney Abang. Wala pong anuman. Jacqueline, ganoon na lamang ay wala tayong option kundi pauwi na lang. Kasi tama nga naman si Attorney, undocumented yung utol mo, baka may makapag-isip na kalukuhan yung Arabong amo, kung saan sandalhin. O baka ang problema, ang masaklap ito, Ben, i-turn over sa pulis. Yun, dahil undocumented. Undocumented dahil walang papel. Kaya Jacqueline, ginawa na lang ng kilos pronto na kung maaari, papasok na yung OWA kasi Pilipino. Bagamat wala siyang mga papeles, pero dahil mamamayan natin yun, pwede pa rin tumulong. Yan. Magagawan pa rin ng paraan. Kaya lang delikado. Tama si Erwin, delikado pag nandoon pa. Baka pagsamantalan ibenta sa iba, baliktarin pa siya. Mag-reapply na lang siya. This time sa isang legal na agency. Ganun na nga. Alright, sige. Okay, sige Jacqueline. Dito naman tayo mga ka-KP, patuloy ho ang pagbibigay ho ng magagandang retirement opportunities ang Philippine Retirement Authority. Ito po yung PRA para po sa mga dayuhang retirees na nais pong manirahan dito na po sa ating bansa. Kaya naman panoorin natin ang kwento ng isang Canadian national na itinuring na po ang pangalawang tahanan ang ating pong bayan. Panoorin natin. Please welcome Mr. Julian Howard Payne. Julian Howard Payne, Chairman, CEO, Foreign Retiree. Isa siya sa loyalty awardees ng Philippine Retirement Authority o PRA na kinikilala ng ahensya sa kanilang 32nd anniversary. Mahigit 2 dekada na siyang naninirahan sa bansa at siya rin ang kauna-unahang PRA retiree mula sa Asian Development Bank. Para kay Julian, wala raw katulad ang retirement program ng PRA hindi lamang sa Asia kundi sa buong mundo. It is the only retirement program I know which allows foreigners to come in under the retirement program, live in the country, and also work legally. At dahil sa magandang alok ng PRA, nagpasya si Julian at ang kanyang asawa na dito na nga sa Pilipinas habang buhay manirahan. The Philippines has a number of obviously very attractive features. One, people understand English. That's a big plus. Second is, it has a good potential for business. And thirdly, quite apart from the language, Filipinos are relatively, compared with other countries, open towards foreigners. 77 years old na si Julian, pero para sa kanya, numero lamang ang kanyang edad. Aktibo pa rin siyang nagtatrabaho bilang presidente ng Canadian Chamber of Commerce of the Philippines o ang CanCham. The important thing about being a retiree is, in fact, in my view, not to retire. Because if you retire, you begin to lose contact with reality. My theory on staying alive is actually work. Sa opisinang ito, nakalaan ang kalahati ng kanyang araw. Hindi raw kasi biro maging chairman of the board at chief executive officer at the same time. Our mandate, as we interpret it, is to promote Philippine exports to Canada and Philippine imports from Canada. Secondly, Philippine investment in Canada and Philippine attracting investment from Canada. Bukod sa magandang retirement opportunities, napabilib din si Julian sa talento ng Pinoy pagdating sa trabaho. Sa katunayan, si Nicole na dati niyang intern, ngayon isa ng membership services manager. I did not expect that to happen that fast. I mean, 2.5 months, nag-aaral pa lang ako in academics and extracurricular. But bigla nila akong in-offeran, and it's really, really good, and I feel like I'm really privileged because I'll be able to help my family with it po agad. People like me who frankly like working is you can work here. Now that may not appeal to a lot of people, but to some people it does. Isa lamang si Julian sa maraming PRA retirees na may maibabahaging success stories sa Pilipinas.
Patunay na ang paghanga ng mga dayuhan sa bansa ay hindi lamang nagdudulot ng masayang buhay, kundi nagbubukas din ito ng pinto para sa matamis na tagumpay. At habang nagsisikap ang PRA sa ambisyong makilala ang Pilipinas bilang top retirement destination sa buong mundo, patuloy din naman ang pagsuporta ng Department of Tourism sa kanilang adikain, hanggang sa tuluyan ng makilala sa buong mundo na the Philippines is really the best place to live in. Okay, sa amin pong pagbabalik, huwag kayong mawawala dahil yung asawang may hold departure order, abay nakaalis ng bansa. Kaya nagagalit yung misis kung bakit nakalusot ito. Sinong dapat sisihin? Abangan po natin. Morente. Yun. The fish are eating. So should you, anak. Thank you. You're welcome, anak. What does anak mean? It means my child. Nagbabalik ho ang Kilos Pronto, isang misis ang lumapit sa Kilos Pronto. Ang dahilan, ang dating asawa na mayroong warrant of arrest at hold departure order, nakaalis ng bansa. Abay, may natutulog dito sa pansitan. Yes. Palagay mo, pag nakaalis, may hold departure order. Ibig sabihin yan, eng yung mga tao hindi alam kung paano. Imposible naman na makakaalis. Mariosa. Alam mo, siyempre yung mga tao medyo nagdaramdam. Mandakin mo, matagal na lang hinihingi yung overtime siguro sa puyat. Ay, sus, Mariosa! Kasi masyadong matagal nakasalang yung mga pobre dyan. May problema pala doon. Ito BI, Bureau of Immigration, panoorin nyo to. Yan. Isang ginang ang humihingi ng ayuda sa Kilos Pronto Public Service. Reklamo ni Crisia de Guzman, nakaalis daw ng bansa ang kanyang dating asawa na si Erwin de Guzman patungong Doha, Qatar noong June 20, 2017 kahit merong inilabas na hold departure order ang Bureau of Immigration noong December 2015. Ayon kay Crisia, taong 2011 na magsampa siya ng kasong bigamy at violations against women and children laban kay Erwin de Guzman dahil sa pagpapakasal nito sa ibang babae sa Doha, Qatar kahit nakasal pa rin sila. Natuklasan daw niya nang aksidente niyang makita ang post ng kanyang mister sa isang social media site. Agosto 2015, naglabas ng warrant of arrest ang Branch 48 ng Regional Trial Court na Manila. Agad din daw silang nagsampa ng isang hold departure order sa Bureau of Immigration para hindi na makaalis ng bansa si Erwin. Disyembre taong 2015 na maglabas ng watchlist order ang immigration para kay Erwin. Pero nitong June 20, 2017, nakaalis ng bansa si Erwin. Kaya ang malaking palaisipan ngayon kay Crisia ay kung papaano nakaalis ng bansa ang kanyang dating mister sa kabila ng nakahaing warrant of arrest at hold departure order dito. Eto, bigyan natin ng linaw ang isyong ito. Makakausap natin ngayon sa Attorney Tonette Mangrobang, spokesperson ng Bureau of Immigration. Ma'am, magandang hapon po, Attorney. Magandang hapon po, sir. Magandang hapon po sa lahat ng inyong tagapakinig at tagapanood. Good afternoon. Alright. Ma'am, may live ho tayo sa Kilos Pronto. Kasama ho natin si Erwin Tulfo, ganon din ho si Alex Ben Tulfo. Ano ho magagawa ho natin dito sa isang misis ho na masama ang loob dahil ang kanyang mister may hold departure order at saka may warrant of arrest pero nakaalis daw ho ng bansa noong June 20, This year. 24, itong this year lang ho. Ma'am, ano ho magagawa natin dito at updated ho ba yung mga pag may hold departure order na HDO natin dyan or something?
Paano nakakalabas ang isang tao ho? Una, tsaka ano hong magagawa ng solusyon? Opo. Una sa lahat po, kailangan natin tingnan yung pangalan po na na-include sa whole departure order. Okay. At kung ito po ay kumpletong detalye ng identity po ng tao at ito po ay na-include sa system ng Bureau of Immigration dahil po by virtue ng order ng court, ay kinakailangan po ito ay makita ng isang immigration officer kapag po merong pasahero na dumadaan sa amin for departure Nakalusot na nga Opo. Ma'am, nakalusot ho to, ma'am. Parang may whole departure order. May warrant ho siya. Nakalusot ito, ma'am. Nakalusot lang ho, ma'am. Alam ko na, ma'am, we don't want to talk more about the problem, pero ano ho magagawa ho natin sa part ng immigration? O di naman kaya sa DOJ o kapareho nito, parang fugitive ho to, pero nakaalis ho. Normally, sa ganitong klaseng kaso, solution na lang. Ano hong pwedeng magawa ho natin? O kung meron man kayo magagawa sa immigration, ano hong advice ninyo sa misis ho na nagre-reklamo ngayon? Pagdating po dun sa immigration, unang-unang kailangan naming malaman yung ginawa ng aming immigration officer pagdating po sa pagpaproseso nitong tao na to. Alright, so, iimbestigahan po yan ng aming Port Operations Division para po malaman kung ano pong nangyari at bakit ang isang taong nasa whole departure order ay na-clear for departure ng isang immigration officer. Malalaman mo ba, attorney, kung sino ho yung nagpakawala ho dito, yung paalis dito? Palarga. Opo, pag nabigyan po kami ng pangalan ng tao, no? verify po namin kung ito po ay nasa system ng Bureau of Immigration at kung sino po ang nag-clear for departure at kung merong notation yung officer. Ma'am, for investigation purposes na rin, sasamahan ho namin itong nagre-reklamo na rin, pero ano hong magagawa ninyo, apart from doing the investigation, may magagawa ho ba ang immigration ho natin na mapabalik ho or anything, somewhat like that, na cancellation ng passport, na sa DOJ, andarugan ng DOJ, ano ho magagawa natin sa isang wanted ho, or parang wanted na ho siya, nagtatago ho siya, nagtatrabaho sa ibang bansa, umalis ho, nakaalis, may warrant, ano ho magagawa? Sa inyo ho, bilang attorney, at ano ho magagawa ng BI, Bureau of Immigration? Well, ang Bureau of Immigration po, unfortunately, at dahil po sa ganitong sitwasyon po, ay very limited yung aming jurisdiction. So sa DOJ? Maaari po namin din pagbigay The alam DFA. sa Department of Justice as well as sa DFA na ang taong ito ay merong existing whole departure order at kung tulad po ng nasabi ninyo may warrant of arrest, kung maaari nilang may kansela ang pasaporte nitong tao na ito dahil po sa circumstances. So, Ganun na lang ho aming gagawin, ma'am. Makikipagtulungan na lang ho kami siguro sa inyo, ma'am, kasi kinakapos na ho kami ng oras kasama ho yung misis para ho naman mabigyan ho natin ng hustisya, ma'am. Ha? Opo, kung sasamahan niyo po ang ating complainant, malugod po namin siyang tutulungan kung ano pa pong maaari namin gawin given ito. Sasamahan na lang ho namin, ma'am, kasi from there, siguro ho, makakatulong, magkipagtulungan na ho siguro dito ang Department of Justice, ganun din ho sa DFA, cancellation of passport, pati sa inyo na rin. Instead of talking about the problem, solution na lang ho siguro tayo, ma'am, ha? Yes po, sir. Thank you, ma'am, ha? Mrs. Yes. Ganun na lang. Thank you, ma'am. Ganun na lang gagawin natin. Para DFA. Cancel ang passport para mabilis yan. Mabilis siya mapapagawa. Thank you naman po. Yan na lang. Okay? Dahil kikilos dyan ng Interpol, hahanapin na siya. Okay. Salamat po, sir. Okay, dyan ka lang. Ay, mga KP prom din naman tayo. Isang bahay sa Barangay Reformista, Reyes Subdivision. Sa Limay, Bataan, ha? Abay, isa na raw Farmville. Sa dami ng mga alagang pabo, manok at pato. Sa ingay at baho nito, perwisyo na raw ang hatid sa mga residente. Ayon sa reklamong ipinadala ni Danilo Adjo, nagtayo daw ng isang poultry house ang kapitbahay nitong si Rodolfo Celestino. Ding-ding lang daw ang pagitan ng bahay ni Danilo sa poultry house ni Rodolfo. Umaabot sa bahay nilang ingay at baho ng poultry na ito. Ayon sa batas, mahigpit na pinagbabawal ang pagtatayo ng poultry o anumang pag-aalaga ng mga hayop malapit sa residential area. Dapat 5 meters away ito mula sa residential area para hindi na ito makapinsala sa mga kapitbahay. Inilapit sa barangay pero mukhang malakas ang kapit ng may-ari. Ayun ang problema. Yun, no? Anyway, para naman sa agarang aksyon, makakausap natin si Boyet Lima, ang Agricultural Extension Worker ng Municipal Agriculture Limay, Bataan. Magandang hapon, Ginoong Boyet Lima, sir.
Ay, sir, magandang hapon po. Alright, nakarating na siguro sa inyo itong kaso ng farm ng mga manok, pabo at pato. Ano ho? Parang bitag farm yan. Kulang po, pabo at manok. Okay. Alright, so ano hong gagawin natin at mga kapitbahay nagreklamo, maingay, mabaho? Meron na ho ba? Ay, nagkaroon na po ng kasunduan yan. Kasama namin yung barangay kagawad ng reformista. Okay. Nasa July 31 po, alisin yung mga pabo at manok. Ayun, okay. So pag hindi pa nila inalis, pwede nang katayin. Ay, yun po. Kami na ang magbibigay ng Litsunin na natin. Turkey sandwich. Ay, po na. Dapat alisin. O kami mag-aalis nun. Ayun, salamat eh. Nako, maraming salamat. Wala pa man, July 31, sir. Babalikan po namin kayo sa August 1. Nasa barangay po yung kasunduan yan. Alright, maraming salamat po, Sir Boyet. Thank you po. Galing si Boyet, Thank you, Boyet. Ito, good news naman tayo, paring Ben at paring Erwin. Kahapon, isang lola hong lumapit sa atin at humingi po ng tulong para maoperahan po ang kanya pong katarata. Agarang tulong po ang hatid natin dito po sa Kilos Pronto. Ito po ang kanya pong solusyon. Isang taon nang iniinda ni Lola Salvacion Lobrin, 69 years old, ang kanyang katarata. Payo raw ng mga espesyalista ay agad na maoperahan ang kanyang mga mata. Kapag hindi raw ito naagapan, maaari siyang mabulag. Ngunit wala raw siyang kakayanan na tustusan ang gastusin para sa operasyon. Kaya naman minabuti niyang lumapit sa Kilos Pronto para matapos ang kanyang paghihirap. Agarang nakipag-ugnayan ang Kilos Pronto kay Joe Goronyo, ang technical assistant ng Philippine Charity Sweepstakes Office of PCSO, upang ilapit ang kaso ni Lola Salvacion. Kailangan po siyang magpatingin muna sa isang doktor sa mata. Kailangan lang po na mabigyan po siya ng clinical abstract at saka ng quotation nung kanyang operasyon. Sasagutin natin po sa pamamagitan nga po ng ating mga partnership sa hospital. Yun po yung pinoprocess lang natin naman sa hospital sa PCSO ASAP desk. So kung dito po natin po dadalhin, i-refer po namin sa office ni Mr. Magnos. Hangad po ng Kilos Pronto ang inyong mabilis na pagaling, Lola Salvacion. Mga KP, ang mga tagapagpatupad ng batas, dapat marunong ding sumunod sa batas. Ito ang naaktuhan ng aming kamera. Abay, feeling above the law. Kung bakit, panoorin po natin. Kaliwat kanan ang operasyon ng Metro Manila Development Authority o MMDA para linisin ang Kalakang Maynila na mga nakahambalang sa lansangan. Hinahatak ang mga iligal na nakaparada at tinatanggal ang mga nakaharang sa bangketa. Sa ganitong paraan, mapapabilis ang daloy ng trapiko at magiging ligtas ang mga pedestrian. Pero sa E. Rodriguez Avenue sa Quezon City, ang mismong tow truck na ginagamit sa operasyon ang naaktuhan ng kamera ng KP na pasaway na nakaparada kahit pa may nakalagay na no parking. Para sa may-ari ng Dragon V Towing Services, walang exempted sa pagpapatupad ng batas. Paano susunod ang ibang kababayan natin kung makikita na kayo ang nangunguna sa katigasan ng kukote? Kilos Pronto, maging mabuting ehemplo kayo. Anong take mo, Tol Erwin? Ikaw, Alex. Ako, yung Dragon V, markahan nyo na ho yan, MMDA. Tanggalan nyo. Yung towing truck, ito na nirin nyo. Ganun na nga. Ano pang gagawin? Yung mga balasubas. Maparada ka lang ng 30 seconds, hila-hila na yung sasakyan mo. Tapos sila, pwede po barada doon sa no parking pa. Jesus Maria Joseph. Mali. Well, anyway, tayo bibigay-pugay ho sa MMDA dahil may mga pagbabago na rin. Ang problema ho kasi, kapara ng mga towing na yan, nagkakaproblema ho tayo. Lalo-lalo sa may Quezon City. Naku, Jesus Maria Joseph. Very active yung mga towing dito na kuminsan sobra-sobra na. Diretso na tayo, higit sa sumbungan. Investigar si isyong kinakailangang solusyonan. Ang serbisyong pampubliko dapat kilos. Pronto!